Sa mapagpalayang gabi ho sa inyong lahat, mga kaibigan, ito po ang kawal ng demokrasya. Hanggang ngayon, mainit na usapan po itong nangyari sa Facebook. Ano po yung usapin na yan? Ang Facebook na isa pong international organization na siya po nagiging platform ng paglalathala ng mga opinion o exposure o mga views ng iba't ibang mga tao sa buong mundo ay para po ba ngayon ay siya naman ang pinag-uusapan. Dati ang Facebook, yan po yung platform. Ang ibig po sabihin ng platform ay para po bang isang daan, isang tulay upang sa ganoon, ang bawat isang tao, magkabila-kabila man ng parte ng mundo, ay nagkakaabot-abot, nagkakaroon po sila ng pagkakataon na sila makapag-usap, mag-share, mag-forward, o magbigay ng kanilang opinion, o video, o kung anuman mga lathalain, o mga impormasyon, upang sa ganun, mapakinabangan ng iba, o maka-impluensya ng pag-iisip ng iba. Bakit po ito para po bang sinasangkaan ngayon ng Facebook? Ito po ay sapagkat ang Facebook, mga kaibigan, nakadiscover na sila ay ginagamit ng mga malisyosong grupo upang sa ganoon ay makialam sa mga issue ng iba't ibang bansa. Halimbawa, noong panahon po ng eleksyon sa Amerika, si Ginoong Trump laban po kay dating First Lady Hillary Clinton na isang matalinong babae na para po bang sa Amerika ito po'y dilawan, desente at asawa po ng dating Pangulong Bill Clinton. Abay napag-aatake po siya ng maraming trolls na lumalabas kunyari Amerikano. Yung pala, mga Ruso. Nanggaling po yan, yung mga opinion na yan, galing po sa Russia, sa pamamagitan po ng sinasabi ng Newsweek na under the baton, yung baton o kumpas ni Vladimir Putin na presidente po ng Russia. Kaya nga po nagkaroon po ng malaking alangas-ngas tungkol po dyan sa eleksyon na yan sapagkat lumalabas doon po sa Cambridge Analytica, yung isa pong organisasyon naman na nagkakamal ng bilyon-bilyon dollar dahil po sa kanilang kagalingan sa information technology at nagagamit po nila ang Facebook upang sa ganun ang pag-iisip ng mga Amerikano ay makasira laban po kay Hillary Clinton na siya naging basihan ng pagkakapanalo ni Donald Trump. At ngayon lumalabas na si Donald Trump ay isang presidente below par, malayo siya, di ba? Nandito sila Lincoln. Si Lincoln ay isang American statesman, one of the greatest leaders of the world in the history of the universe. And nandito po yan si Trump. Kumbaga sa number 1 si Clinton, si Trump ay nandun po sa number 69. Kaya po number 69 yan, sapagkat yan po ang kanyang personahe, yan po ay paboritong number ng maraming tao, yan 69 na yan. At kaya nga po ito si Clinton, pag number 1 si Abraham Lincoln, at number 3 si John F. Kennedy, and so forth and so on, number 69 o pinakamababang klase, kumbaga itong si Duterte ay si Donald Trump ay para po ba nagmimistulang Duterte American style, bastos, walang galang, maraming lumalabas na mga kabulastugan, ang kanyang mga pananalita ay parang sanggano. Kaya lang, hindi siya mananalo sa pagkasanggano ni Duterte, sapagkat si Duterte ang pinakasanggano, pinakamasama magsalita, pinakamagaling magmura sa buong mundo, ng leaders ng buong mundo. Ngayon lamang po sila nakarinig ng ganyang kababoy, ganyang kasama, ganyang kapangit magsalita, ganyan manamit, ganyan po ang mga pananaw. At ito po ay ating pong naiintindihan sapagkat
Hindi naman po nagkunwari ito si Duterte, kaya po tayo mahinahon, sapagkat in fairness, nais po natin maging pantay. In fairness, Duterte as a candidate did not pretend to be decent. He never pretended to be educated. In fact, nagkumpisal siya sa high school pa lamang, inabot ng 7 years ang kanyang high school at ang kanyang pagiging abogado ay halos makapasang awa na lamang. Ngayon, babalik po tayo sa Facebook. Bakit po itong Facebook bilang isang seryoso at matagumpay multi-billion information technology organization ay nagbigay ng mga babala at isinagawa nila ang kanilang babala at kanilang i-close down o tinake down. Yan, marami pong accounts na naninira po sa dilawan, naninira sa mga makabayang mga journalist, naninira kay Leni Robredo, naninira kay Pinoy Aquino, naninira kay Laila de Lima, naninira po sa lahat ng ayaw na makakampi o pinag-iinitan ni Ginoong Rodrigo Inutil Duterte. Ang Facebook, mga kaibigan, nakakatawa. Hindi po yung Facebook ang nakakatawa. Nakakatawa ito pong ating Philippine Congress. Akalain ninyo, kaninang alas 11 ng umaga, abay nag-announce na kanila pong iimbestigahan ang Facebook decision to take down certain Facebook accounts. Facebook accounts yan, kanila pong tinake down o kanila pong dinelete o kanila pong dinisable, kapangyarihan po nila yan. It is within their jurisdiction and therefore it is hilarious. It's not even funny. It is tragically laughable that the Philippine Congress will be investigating Facebook for closing down certain accounts under the prerogative of Facebook. Yung pong marami nagbubura, pamura-mura dyan po sa Facebook, nakita po ng Facebook, hindi yan pwede. At ang ating pong Kongreso, umaagal. Iimbestigahin daw ang Facebook. Kahiya-hiya na naman maging Pilipino tayo. Philippine Congress will be investigating Facebook for taking down certain accounts using Facebook as their platform. Hindi po ba yan ay kabobohan? Yan ay kawalan na ng pag-iisip? Yan ay isip dabaw na yan? Isip bobo? Isip bunggong? Yan po yung mga nagsusupport kay Duterte, nagboto kay Duterte bilang mayor, nagboto kay Duterte bilang presidente, mga gonggong ng mga Pilipino sapagkat kung hanggang ngayon naniniwala pa kayo kay Duterte at itong kongreso na ito ay umaayon pa rin sa kumpas ni Duterte, abay kahiya-hiya-hiya po ito. And I believe that we are wasting a lot of taxes of people's money by way of taxes just because we want to maintain an idiotic, moronic, imbecilic, inutil Congress like this Congress of the Philippines presently suffered by the Filipinos under the baton of this tyrant dictator Duterte. Ngayon, yan po ay katawa-tawa, yan po ay nakakahiya na maging Pilipino. Bakit tayo ganito? Lumalabas na tayo gonggong, lumalabas na tayo duwag, lumalabas na tayo bobo, lumalabas na tayo uto-uto, lumalabas na tayo po ay para po bang pinagtatawanan ng buong mundo. The only Congress in the whole world that will investigate Facebook for Facebook's action to take down this cursing, yung mga pagbumura ng mga grupo, ito mga DDS, mga Dutertards, mga trolls, abay ginagamit mo ang Facebook para sirain ang moralidad ng bansa, ng Pilipinas, ay iimbestigahin ng Kongreso kung bakit sinisira ng Facebook yung mga naninira ng katinuan ng Pilipino. Ang Philippine Congress parang ayaw po na maging matino tayo. Ang kanila pang nakakatawang dahilan,
They want to see whether the Facebook action is violative of the rights of Filipino people under the constitutional provision of press freedom. Press freedom, yan ang kongreso na yan na gustong panindigan o tungtungan ngayon ang press freedom laban po sa Facebook. Yung press freedom, ginarutan. Masyado pong ginarote ng Kongreso, ibinagsak ang prangkisa ng ABS-CBN, laban sila sa Rappler, laban po sila sa lahat ng mga media na ayaw kay Duterte. Kaya nga po walang congressman, walang senador na naninindigan laban po kay Duterte kahit na anong pagkakamali ni Duterte sapagkat ang mga senador na ito walang saysay. Sila po'y inutil, sila po'y nakakahiya, at sila po ay para po bang pinagtatawanan na lamang at nakakahiya na tayo mga Pilipino, hindi man lamang umaangal na meron tayong Senado na pareho nito, Senado na ayaw manindigan, Senado na ayaw pong igalang ang batas, Senado na kanila pang pinoproteksyonan ang isang inutil, traidor na Pangulo laban po sa China, itong China mga kaibigan. At meron po tayo ngayon National Security Advisor na equally idiotic. Itong po si, tandaan po ninyong pangalan, pagdating po ng araw, bibitayin din po natin itong traidor na ito. Ang pangalan po, Hermogenes Esperon Jr. Nakakahiya ka sa tatay mo, Junior Esperon. Bakit siya nagkaroon ng anak na pareho ka-traidor para makapili anti-Filipino, anti-truth, anti-morality, and anti-law? Akala po ninyo ito si Esperon, abay, question, pinagpapaliwanag niya ang Amerika. Tandaan po niya, nahalakak po tayo. Yung po sa Facebook, ang tawag po dyan ay he or ha. Pagka nagkakamali o nagkakantsawan. Ito po si Esperon, sa kanya po pagkabugok at pagkaduwag. Ewan ko bakit ganyan nagiging training natin army ngayon. Ang Armed Forces of the Philippines ay training ground upang ang mga Pilipino ay maging duwag. Mag-yes sir na lamang kahit na bugok, kahit na sanggano ang presidente, kahit ang presidente nagtatraidor laban sa Pilipinas, yes sir pa rin kayo. Abay, eto si Esperon, isa po ito sa Philippine Military Academy graduates. Nakakahiya, nakakahinayang sapagkat ginastusan po natin lahat ng mga PMA, kasama na po yung aking kaibigan na taga Ayala Alabang Country Club poolside. PMA din po yun, pero marangal yun. Pero meron po mga mararangal, mangilan-ngilan, nakakalungkot, mangilan-ngilan na mga mararangal na mga ex-PMA mistas o mga kadete ng PMA. Nakakahiya pag kayo pareho ni Esperon, pag pareho po kayo nila Anyo, pareho po kayo ng mga nagpapatuta sa kamalian at nagiging mistula kayo mga tauhan ni Hitler, ng isang diktador na pareho po ni Duterte. Sayang inyong pagiging PMA. Kayo ay mantsa dyan po sa magandang pangalan ng Philippine Military Academy. Etong si Esperon, alam niyo po, issue ko ngayong gabi dito. Kung i-question ng Amerika na baka raw ginamit ng Amerika yung pong identity ng eroplano ng Pilipinas, identified dun kumbaga sa kotse yan, nameplate yung plaka ng Pilipinas, nakalagay po dyan sa eroplano, para po bang plaka ng eroplano ng Pilipinas. At yan, sabi ng China, kay siyang tiyo sa Kiatoya, eroplano ng Pilipinas yata yan. Hosik kaya tangkiyang, bakit yan dito lumilipad-lipad sa Yellow Sea, malapit sa atin. Hosik kaya papaksakin yan.
O yan, natuto na rin po tayo mag-inject. Abay, nagreklamo po ang China. Pinapaimbestiga ni Esperon ang Amerika kung bakit di umano meron chismis na kanilang ginamit ang plaka ng eroplano ng Pilipinas upang lumipad malapit po sa China Sea at upang lumipad across the airspace of North China. Pinapaliwanag ng Amerika. Bakit hindi pinapaliwanag ang China nung binangga yung ating po mga mangingisda? Bakit? Sapagkat gunggong ito pong PMA General nito, ang pangalan Hermogenes Esperon Jr. I am calling you a moron, Hermogenes Esperon Jr. You are ashamed to your father. If you want to file libel against me, I welcome you. Do so, you coward. Kuni-question mo Amerika, hindi po tayo nagtatanggol sa Amerika. Nagtataka lamang tayo. Bakit kung Amerika pinagbibintangan na lumipad dyan po sa airspace ng North Korea o malapit po dyan sa dalampasigan ng Yellow Sea ng China, pinapaliwanag mo yan? Bakit hindi pinapaliwanag ang China pag bumabangga ng mga mangingisda natin? Bakit? Sapagkat Hermogenes Esperon Jr., you are a moronic Armed Forces of the Philippines ex-general. And it is a shame that you are now the Secretary of National Security Agency of the Philippines. Eh, kabobo mo nga, hindi mo alam yung ISIS. Binomba ninyo ang ating mga kapatid na Muslim sa Marawi City. Bakit? Ang sabi ninyo, merong ISIS, multi-group, terrorist group. Sino ba kayo para magsabi ng isang tao ay terorista? Muslim? Pag Muslim ka ba, terorista ka? Ako ay Muslim. Terorista ba ako? Tignan mo mabuti mukha ko. Tignan mo. Mukha nga, mukhang terorista, lalo pag ito po ang hawak. Ako po yan. Eh, nangyayari po, talagang kaawa-awang bansa ito. Ang nangungulo sa atin, ang mga nagtatanggol dapat sa atin, nagtatanggol ng China, laban sa Amerika, laban po sa Pilipino, laban po sa kung anong mabuti, laban kung anong tama, pinagtatanggol itong mga Philippine Military Academy mistas na ito, Lorenzana, itong si Anjo, si Esperon, itong PhilHealth na magnanakaw, Morales, General Morales, itong kumupit ng 300 million sa Department of Information Communication Technology, Gregorio Honasan, mga PMA, mga magnanakaw. Kaya nga po nung panahon po ni Jess Versosa, yung mga generals na nagpunta po sa Europe, nahulihan ng mga napakarami pong European dollars kasama kanilang mga asawa. Abay, lumalabas ng ibig pala sabihin ng PMA, Philippine Millionaires Academy. Pag ikaw ay sundalo, ikaw ay yayaman. Pag hindi ka mayaman, ikaw ay tanga. Pagkat ikaw ay makabayan, ikaw ay hindi nagsamantala sa iyong pagiging general. Kaya nga po, yung mga hindi naging general na mga koronel, ginagalang ko po yan. Sapagkat hindi nila isinanla ang kanilang pagkatao para lamang maging general. Hindi sila sumipsip sapagkat ang tradition ng PMA is predicated on sense of honor, bravery, and valor. E nandiyan po yan. Hindi po tayo familiar masyado sa kanilang mga sinumpaan sapagkat ako po ay Boy Scout lamang. Nag-aral lamang po tayo ng ROTC sapagkat requirement yan para kayo magka-diploma. Hindi pa rin tayo nagka-diploma sapagkat kulang po ang ating matrikula. Ngunit nakakaintindi po tayo ng Philippine Military Science and Tactics nung kami po ay mga kadete at kami po ay mga nagmamarcha-marcha bilang isang miyembro ng model company. Ang amin po uniforme ay para po uniforme ng PMA, para po yung West Point, at kami po ay
masyadong proud, pinagmamalaki namin uniforme. Yung pala, eto pong PMA, nag-produce ng mga inutil na pareho po nitong si Hermogenes Esperon Jr. Pinapaliwanag ang Amerika, I am not pro-America. In fact, I have been receiving a lot of bash messages because of my view that America is one country that has institutionalized its colonial powers over our country, the Philippines. Ngayon, yung pong kanilang sinasabi na sabi ni Esperon, and I quote, "We will ask the U.S. Embassy or America to explain why they use whether it is true that they have used the Philippine Aircraft Aviation Registry in order to spy on China and North Korea." Bugok na Hermogenes Esperon Jr. Hindi po ba nakakahinayang yan? Tayo ay nagbibigay ng milyon-milyon na sweldo ng mga ugok na ito upang pahirapan tayo, upang traidorin tayo, upang pagsilbihan ang kalaban natin na China. Ito po ang ating pong katanungan ngayon. Hanggang kailan natin papayagan ito? Abay, sa Lunes, tayo po ay magbabalik na sa ating pong radio program. Sa wakas, nakapag-ipon-ipon po tayo ng ating pong pambayad ng ating arrears dyan po sa DWIZ. Ina-announce na po natin yun, pakalatin po ninyo. Every 12 o'clock, Monday to Friday, mapapakinggan na muna ninyo. Ito po, mapapakinggan po muli ninyo, yung po hindi wala pang mga Facebook or YouTube accessibility, yan po sa old-fashioned AM radio. Mapapakinggan naman ninyo, "This is Waldy Carbonell, I am the kawal ng demokrasya." Yan po ay ating pong ipapagpatuloy upang sa ganon, makapag-ipon po tayo ng mararangal na Pilipino. Naniniwala po tayo, hindi lahat ng PMA ay takot kay Duterte. At saka wag po kayo matatakot dyan kay Duterte. Bagamat hindi po totoo yan, chismis, na hinamon ko ng barilan si Duterte. Hindi po totoo yan. Hindi po ako ganong katapang. Kaya lamang, marunong po ako manindigan. Ako po ang hinamon niya ng barilan nung ako po ay nag-iimbestiga bilang sugo ng National Press Club sa pagkakapatay ng isang Davao broadcaster ng pangalan ay si Juan Porras Pala. Ang nangyari po diyan, habang ako po ay mag-iimbestiga, ako po ay tiniterrorize ni Ginong Duterte sapagkat siya ang mayor noon. Ang sabi niya, magko-cortical sa akin yung mayabang na Carbonell na yan. Medyo pagkatitignan po kasi ninyo ko, medyo aminin ko naman parang mayabang po ko, pero ang totoo, hindi po talagang medyo pusong mamon po tayo doon po sa mga naapi. Ganun pa man, ang sabi niya, ay yabang-yabang yung Carbonell na yan, kala mo kung sino, pag pumunta rito para mag-cortical sa akin, tatampal-tampalin ko yan. Sabi niyo sa kanya, eto mga taga-Davao naman na media, sapagkat ako po ay dating Davao media man din ng mga 2-3 taon at ako po ay nakibaka doon. Kaya nga po ako nagkaroon ng pangalan doon at ako ay pinakandidato doon po sa next city, General Santos City, and I won overwhelmingly by virtue of my personality and by virtue of my crusade as an independent fighting media personality. Abay, ang sabi niya po, sasampal-sampalin daw ako pag ako'y nag-imbestiga sa Davao. Di nagpunta po sa akin itong si Hil Abarico, isa pong ginagalang na media personality dyan po sa Davao. Mukhang patay na po ito si Hil Abarico. Pero in fairness to Mr. Duterte, hindi po siya pinapatay ni Ginong Duterte. Siya po ay na heart attack sapagkat medyo masyado na rin ang pressure sa kanyang buhay. Ganun pa man, nagpayo po siya sa akin. Sabi niya, Pare Waldy, huwag ka nang pumunta kay Mayor Duterte sapagkat sabi niya, sasampal-sampalin ka lamang niya. Ang sabi ko po, bakit ganun? Huwag naman, mag-iimbestiga lamang ako ng isang kasamahan natin na pinatay, sasampalin ako, pakisabi mo sa kanya, Hil,
pag sinampal niya ako, payuhan mo huwag. Kasi pag sinampal niya ako, sasampalin ko rin siya. Nagalit po masyado si Duterte sapagkat on the air po yung interview sa akin. Kinahaponan, habang kami po nagkakape, nila Bert Tesorero, ni Roger Flaviano, Rene Galope, ayun po, pinapatay na rin si Rene Galope. Sino pa ba yung Gil Abarico. Habang nagkakape po kami doon sa Apple View Hotel ng Davao, ang laki-laki po yung television sa coffee shop, bar coffee shop. Abay, nakita po namin yung TV show, radio TV show ni Mayor Duterte. At biglang-bigla nagtuturo sa camera at mukhang ako po tinuturo. Ang sabi niya, ikaw, Carbonell, sasampalin mo rin ako pag sinampal kita. Ang yabang mo. Hinahamon kita ng duelo. Pumunta ka dyan sa City Hall, sa harapan ng City Hall sa alas 9, September 6. At ikaw ay aking hintayin yan ay Huwebes. Alas 9 ng umaga, pumunta ka ron. Magdala ka ng 2 magazine ng iyong pistola na Glock. Alam niya pa, yung aking pong licensed firearm ay Glock caliber 40. Ang akin, sinabi niya rin yung kanyang brand ng 45 HK. Pa'y napakamahal pong 45 caliber yan. Ang ibig po sabihin ng HK, sa inyong hindi po sanay sa mga baril, Heckler & Koch. Ito po ay napakamahal na pistola at ganoon pa man, ang sabi niya, 2 bala lamang ng 45 ko ang kakailanganin ko. Patay kang hayop ka. May mura pa. Papatay na nga ako, hayop pa ako. Eh, sabi ko, ako po'y nagkamali sapagkat tinanggap ko ang hamon ni Ginoong Duterte. Siya po'y hindi nagkamali, gumawa po siya ng tama. Nung takdang oras ng aming duelo, hindi po siya sumipot. Yun po ang tama niyang desisyon. Ako po, mali yung aking desisyon. Tinanggap po ang kanyang hamon, hindi dahil sa ako'y matapang, kundi kinakailangan Pilipino manindigan man lamang. Huwag kang luluhod. Huwag kang parati na lamang nagpapabatok dyan po sa mga nagsisiga-sigaan. Kaya po, yan po ang aking pong lesson sa kanya na hindi dapat natatakot itong mga general na ito. You take it from me, through my personal experience. Duterte is a coward. You have no business being coward, Mr. PMA officer. Kayo na naging opisyal ng bansang ito, ng military, ng pulis. Huwag kayong duduwag-duwag dyan laban kay Duterte. Napakaduwag na tayo yan. Pinifake lamang kayo yan. Ang kumaari, magsama-sama na lamang tayo. Lahat po tayo, sa ngalan po ng Pilipinas, magsama-sama. Ibigin ang Pilipinas. Ako po si Waldy Carbonell.